Kasi ang tupa is one of the dumbest animal. They cannot decide on their own. So para sabihin ni Jesus, kayong mga tupa, ang mga tupa, they listen to my voice. Everybody say listen. Ibig sabihin, nakikinig, hindi lang naririnig. So ibig sabihin, kung nakikinig ang tupa ng Diyos, ibig sabihin lahat ng Kanya ay designed to listen to His voice. Every Christian is designed to hear the voice of God. Kailan sinabihan ko niyan, hindi kayo na-excite. Every one of us who place our faith in Jesus Christ is designed to hear the voice of God. It's not easy, but it's the truth. Hindi madaling ma-discern ang boses ng Panginoon, pero dinisenyo tayo ng Panginoon na marinig ang kanyang tinig. Ang Diyos laging nagsasalita, and He's speaking to you. He keeps on reminding you and getting your attention, but usually hindi natin marinig ang boses ng Panginoon because we want God to say what we want Him to say. Kung ano yung gusto nating sabihin, yun ang gusto nating sabihin ng Panginoon. Kung ano yung gusto nating marinig, yun ang gusto nating sabihin ng ating Panginoon. But unfortunately, hindi po yun ang nangyayari. Alam minsan, ang kanyang mga pag ang Diyos salita nagsalita, ay hindi lang sa para pamamagitan i-address man yan ng ang Sunday symptoms service, ng ating sa problem, pamamagitan man kundi yan ng i-address pagbabasa ang natin ng root ng salita ng ating Panginoon. problem. And we Napansin niyo want po ba, God to kapag eliminate merong the symptoms of conviction our ng lives. Panginoon sa We ating want God buhay, to eliminate madalas the nating challenges of our ipinapasa lives. sa katabi But natin. God wants to speak to you today. He wants to Narinig ko yung sinabi eliminate ni the root Pastor. cause Amen of ako dyan. what you're Para going sa'yo through. yan. Madalas Why you are nating going through what you're ipinapasa. going through. Or kapag Yan man ay financial na-convict tayo ng difficulty, Panginoon, madalas minsan tayo pag may may financial financial difficulty, sitwasyon, gusto ay, hindi natin, ako Lord, yan. pengin pera. Amen, Pero Pastor, minsan, agree ako dyan, imbis pero na hindi pera, ako yan. wisdom ang ibibigay ng Pero the Panginoon. moment Kasi alam na ng nakaramdam Panginoon, po tayo ng posibleng hindi conviction pera walang ang issue, salita kundi ng Panginoon. kakulangan ng Yan wisdom. po ay senyales na yung salitang narinig mo para sa iyo. Kasi hindi naman po pwedeng ikaw na-convict, pero para sa katabi mo. Kung ikaw ang na-convict, ibig sabihin para sa iyo yung salita na yon. Hindi ako titigil dito kahit di kayo mag-amen, mga kapatid. Kasi yung conviction na naririnig natin, hindi para sa kanila, hindi para sa pamilya, para sa atin yon. So if God is convicting you through the demonstration and spreading of the Word of God, that Word is something that you need to receive because God is speaking to you. Napansin niyo po mga kapatid, high-tech na ho tayo ngayon eh. At napansin ko, habang pa-high-tech ng pa-high-tech ang ating teknolohiya, pahirap ng pahirap nating marinig ang boses ng Panginoon. Naalala niyo po yung mapa dati? Ang mapa dati binabasa lang. Pero ngayon ang mapa naririnig mo na. Amen? Through Google Maps. Through Waze. Dati binabasa mo lang, tinitignan mo lang, pero ngayon naririnig mo na. In 300 meters, turn left. In 400 meters, make a U-turn. In 500 meters, exit right. Naririnig, you don't have to look at it, you just have to listen to it. Amen? So the advancement of the technology made us not just look at it, but hear it. Maririnig natin. Yung tinig ng taong nag-guide sa atin. At kapag lumagpas tayo, papabalikin tayo. Napansin niyo ba mga kapatid, kahit lumagpas ka, dadaling ka pa rin niya sa same destination. Madedelay ka, pero same destination. Ibig sabihin, kahit sumuway tayo ng sumuway sa boses ng Panginoon, doon ka pa rin niya dadalhin sa kanyang pagtawag. Naalala ko dati, nung tinawag ako ng Panginoon para magpastor, 3 taong kong tinakasan. And then somebody told me, kahit anong takbo mo, doon ka pa rin babagsak kasi doon ka tinawag ng Panginoon. Na-realize ko, ba't ako mag-aaksaya ng panahon na hindi sundin ang tinig? Narinig ko na eh. Sinabi niya, make a U-turn. Sinabi niya, turn right. Pero minsan nahihirapan akong i-distinguish kasi nga meron akong sariling gusto. And the advancement of technology, napansin niyo mga kapatid, is killing our desire to hear God more. Amen. Napansin niyo pag nag-waze tayo, di ba? Pag nag-waze ka, nag-drive ka, you are asking God for direction. Parang nagtatanong ka ng direction. And sometimes kapag nasa highway ka, ilang minuto na, hindi pa rin siya nagsasalita. At kung talagang desidido ka makapunta sa destination mo on time, curious ka. Ba't kaya hindi nagsasalita yung Waze? Ba't kaya hindi nagno-notify ito? Curious ka, you know why? Because you want to get to your destination as fast as you could. If you're really serious about it. Amen? Kasi minsan may nagsabi sa akin,
Pastor, di ko marinig ang Panginoon. Parang hindi naman po siya nagsasalita. Lord, magsalita ka nga po. Para ba sa cellphone natin, yung may notification ba? Gusto natin every time God speaks, magno-notify sa atin. Pero it's possible mga kapatid na natanggap mo na yung message, pero ayaw mong basahin. Nag-notify siya, pero natatakot tayong basahin yung sinasabi ng Panginoon kasi madalas yung sagot niya ay hindi natin gusto. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na topic ngayon. Okay. Bakit? Nandun yung notification, pero wala. Kaya minsan, halimbawa, live stream natin. We supposed to stream our services 7 minutes before the actual service. At pag mga 5 minutes na lang, wala pa rin notification, marami na mag-message, Pastor, wala pa rin ba tayong live stream? Pastor, wala pa rin ba tayong live stream? Because they want to be notified kung may live stream. And then I found out and I realized kung totoo kang follower, kahit walang notification, pupuntahan mo yun. If you're really serious about listening and tuning into the right channel, kahit na walang notification, pupuntahan mo kung interested ka. If you're really serious about hearing the Word of God, you don't have to wait for the notification. Amen, mga kapatid. Why? Because most of the time, mga kapatid, because of the voice that we hear, the wants and the desires, it's now clouding our judgment and discernment to hear the voice of God. Siguro dahil marami po sa atin, fasten your seatbelt, siguro dahil marami po sa atin, we settle for convenient and selective Christianity. Pansinin nyo, pag nag-post po tayo, for example, ng post na, you are worth it. Sigurado ang dami likes niyan. You are worth it. You are who God says you are. You are stronger than you think you are. You got what it takes. Siguro ang dami talagang likes and comments yan. Because it comforts you. Nagbibigay ng kapanatagan sa iyong puso. And those words are true. Totoo yan, that you got what it takes. Totoo that you are worth it. Pero paano naman yung mga words that challenge you? Paano naman yung mga words that requires your obedience? Love your enemy. Serve the Lord with gladness. Yun yung mga ayaw natin mapainggan. Unfortunately, yung mga 12 noon service, they are selective to what they want to hear. Kasi nga, yung mga 3 p.m. perfect ko kayo, hindi kayo nagkakamali. Pinipili nila yung kanilang gustong marinig. Those are true words, pero marami sa atin naging selective. Naging convenient. Selective, saan ako ministry papasok? Selective, anong oras ako magsaserve today? Selective, anong verse ang aking susundan? Naging selective ang obedience, naging selective ang commitment, but there is a level of intimacy with the Lord na hindi mo ma-achieve kapag naging choosy tayo. Come on, 3 p.m. service. God is speaking to us. Hindi natin ma-achieve yung level of intimacy kung magiging mapili lamang tayo sa sasabihin ng ating Panginoon. If we really are serious about following Jesus Christ, lahat ng messages ni Jesus at lahat ng methods ni Jesus, we are willing to follow and to obey. Kaya lagi ko sinasabi, madali lang naman talagang maging Kristiyano. Kung pipiliin mo lang yung susundin mo. Tanggalin mo yung love your enemy, madaling maging Kristiyano. Tanggalin mo yung 7 deadly sin, madaling maging Kristiyano. Pero mas mahirap siya kasi alam natin mga kapatid na may itinuturo po ang Panginoon sa atin. And God is speaking to us today, but the question is this, are we listening? Are you listening? Pastor, nagsasalita ba ang Panginoon sa akin? Di naman ako pastor. Yes. Nadaya tayo ng kaaway na ang pakikinig sa salita ng Panginoon requires special ability. Hindi po. Ang pakikinig para marinig natin ang boses ng Panginoon, it doesn't require you to have a special ability or a special hotline because they need special people. Hindi po, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging theologian para marinig ang boses ng Panginoon. Hindi mo kailangan magkaroon ng master's degree para marinig ang boses ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging pastor para marinig ang boses ng ating Panginoon. Kasi kung gusto mo talagang lakaran ang kalooban ng ating Panginoon, gusto rin ng Diyos na malaman mo ang kanyang kalooban para malakaran mo ito as soon as possible. He loves you so much. He cares about you. At sa mga panahong hindi natin siya marinig o hindi natin siya susundin,
God is so gracious, nakakatuking kanya uli para makuha ang iyong atensyon. Sa mga panahon na tayo ay tatakas at iiwas, magsasalita uli ang Panginoon because He cares for you. Ayaw kanya makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Kahit na maging matigas ang ating ulo, He will keep on speaking. Kahit na ayaw natin sumunod, He will keep on knocking to us. Kahit hindi tayo maging tama, lagi siyang tatawag. Kahit hindi tayo masunurin, lagi niya tayong hahanapin. Kahit hindi natin siya ma-discern, lagi siya magpapakita sa bawat isa sa atin. Because the real challenge is not really your ability to hear. The real challenge is your ability to follow the voice that you hear. Listen to me. God is speaking. But are you willing to obey Him? Amen. Di ba minsan pag nag-waste ka, naligaw ka, napunta ka sa Skinita, napunta ka sa rough road, galit na galit ka sa Waze. Ano pa naman ito Waze na to? Kung saan ako dinadala? Pero if truth be told, the accuracy of the Google Maps and Waze is in no question. Ang questionable talaga dito is our ability to follow the instruction. Amen. So it's not really our ability to hear the word. We always hear God speaking. But are we ready to listen, and not just listen, but to make a decision to follow the voice of God? Hindi nyo ko pinapansin, pero I'm continue anyway. Why? Because your decision determines your destiny. If you will say yes to the Lord, you will experience the miraculous. But if you will say no to the Lord, you will miss all the purposes that God has intended for you to receive. The decisions that you will make today will set the trajectory of your life for the years to come. Ang maling daan, hindi mapupunta sa tamang destinasyon. But it's your choice to follow the voice of God. Di ba yan ang dahilan kung bakit nagkasala yung una nating magulang? Maling boses ang kanilang pinakinggan. Narinig nila ang boses ni Lord, narinig nila yung boses ng ahas, pero mas sinunod nila yung boses ng ahas. Ang hirap talaga. Si Adan, pinakinggan si Eva. Si Eva, pinakinggan yung ahas. Wala sa kanilang nakinig sa Diyos. Ulitin natin. Si Adan nakinig kay Eva, si Eva nakinig sa ahas, pero silang tatlo pare-parehong hindi nakinig sa ating Panginoon. Ano nangyari? Napahamak tayong lahat. So, both Adam and Eve heard the voice of the Lord. But it's not a question of hearing the word of God. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi mo lang marinig, kundi makapakinig. Magkaiba yung narinig sa pinakinggan. So it's not just your ability to hear it, but your ability to follow it. Kaya nga di ba sa scripture paulit-ulit, he who have ears to hear, let them hear. Sa Tagalog, ang may pandinig, makinig. Hindi kasi lahat ng may pandinig, nakikinig. Alam ng lahat ng nanay yan. Sabihin nyo sa anak nyo, ayan na, ayan na. Alam lang lahat ng tatay at nanay yan. Hindi porket nag-utos yung nanay at tatay, automatic may susunod. Magugas kayo ng hanggat walang pangalan. Huwag kang mag-expect na magagawa po yan. Magugas na ng pinggan, 5 anak mo, pero walang susunod yan. Amen? 5 oras na nakakaraan, wala pa rin. Kaya kailangan pangalanan. Kaya mga spirito sa buhay natin, pangalanan nyo para lumayas. Oo. Kaya pag di mo pinangalanan nyo, mananatili yan eh. Di ba? Lahat sila narinig yung utos, pero hindi lahat willing makinig. May kilala kayong kinilig, ayaw na makinig? It happens all the time. Kasi yung pakiramdam at feelings, nakakabingi. Ang business, nakakabingi. Ang gustong-gusto, nakakabingi. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Ayoko, Lord. Di nyo siya naiintindihan. Wala po kaming ginagawang masama. Wala pa.
We start making excuses as to why we can follow the Lord. Pag pinipreach, pag binabasa, wow, these are wonderful commandments. These are wonderful words from the Lord. But the moment that it involves us, napansin nyo, lahat ng tao gusto ng pagbabago hanggat hindi sila yung kailangan magbago. Kasi once na tayo na yung kailangan magbago, hindi ako agree dyan. Pero all of them are willing to change. Pag nag-pray sila, baguhin mo yung asawa ko. Baguhin mo yung anak mo. Pero never pinag-pray, baguhin mo ako. Laging sila ang kailangan magbago. Amen? We start making excuses as to why we can't follow the voice of God. Naalala ko tuloy si Moses. Si Moses, mga kapatid, sa scripture, sa Old Testament, siya ay Hebrew boy, pinanganak na Hebrew, pero lumaki sa Egypt. To cut the long story short, mga kapatid, dahil si Moses naman talaga ay Hebrew, and he knows it, one day, habang siya'y naglalakad-lakad, nakakita siya ng isang Egyptian na ginugulpe ang kapwa niya Hebrew or Jewish. At dahil sukang-suka siya sa injustice, hindi niya maatim na yung kanyang kababayan ay ginugulpi ng Egyptian na by the way nagpalaki sa kanya. Unfortunately, napatay niya itong Egyptian na ito. At nung napatay niya yung Egyptian, may nakakita sa kanya. At dahil may nakakita sa kanya, may nagsumbong sa kanya sa presidente ng Egypt. At dahil nasumbong siya sa presidente ng Egypt, wala siya nagawa kundi tumakas. He fled for his life. At napunta siya sa wilderness of Midian. At ang kanya naging trabaho ay tagapag-alaga ng tupa. Come on now, are you still with me? Now, sabi ng scripture, habang siya'y nag-aalaga ng kanyang tupa, nagulat siya kasi nakakita siya ng isang halaman na umaapoy pero hindi nasusunog. He was fascinated by it. Paano kaya nangyari ito? Halaman, umaapoy, pero hindi nasusunog. And then sabi ng Exodus chapter 3 verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush. At sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, Moses. Ba't nga kaya pag si Lord required na may base, no? Moses, Moses. And Moses said, here I am. Do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is the holy ground. And then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And at this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. So I want you to notice something. Nagsalita ang Panginoon, narinig ni Moises. Nagpakilala ang Panginoon, nakita, na-recognize ni Moses, ito ang Panginoon. To the point na nung na-recognize niyang ito ay Diyos, tinago niya ang kanyang mukha because of fear. Because he know he is unworthy. And then the Lord goes on, and on verse 9, ang sabi ng scripture, and now, the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Have you seen it? You don't see it. So sabi ng scripture, yung panalangin ng mga Jewish people, yung panalangin ng mga kababayan mo ay nakaabot sa aking trono. Their groan reached my throne. And because I am a faithful God, I'm going to deliver all of them from slavery at lahat sila ay lalaya sa pagkaalipin. Now, kung maririnig mo yon, at ikaw si Moses, Hebrew ka, Jewish ka, this has been 100-year-old promise. Pinangako ng Panginoon sa kanila na magkakaroon sila ng sariling lupa at sila magiging malaya. At nung sinabi ng Panginoon, finally, the promise has come. Matutuwa ka kaya? Come on now. Matutuwa ka ba? Yes. Amen. Matutuwa ka because yung mga kababayan mo kasama ka na ay magkakaroon ng kalayaan. Finally, hindi na kayo slave. You have to understand, 430 years silang alipin. And finally, sabi ng Panginoon, malaya na kayo. What a great news. Pero look at this, sabi ng scripture, narinig ko ang panalangin ninyo, pinalaya ko na kayo, kaya ikaw, bumalik ka doon. At ikaw ang gagamitin ko para mag-lead ng nation of Israel palabas ng Egypt.
Tingnan niyo ang verse. Watch this. Fasten your seatbelt, verse 11. But Moses said to God, pag nakarinig kayo ng delikado tayo niya. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Have you seen it? Sabi ng Lord, narinig ko ang lahat ng inyong mga panalangin. Ilalabas ko na ang mga Israelites mula sa Egypt papunta ng Promised Land. Sabi ni Moses, yeah! Kaya ikaw ang gagamitin ko para bumalik. Ha? Lord, pag malaya lang. Huwag niyo na ako damay dyan. Masaya naman ako para sa kanila eh. Pero all of a sudden, sabi ng Panginoon, masaya ka? Ikaw ang gagamitin. Ikaw ang gagamitin ko to lead. Ano ang sabi ni Moses? Lord, who am I? Napansin niyo mga kapatid, alam ni Moises ang kalooban ng Panginoon. Narinig niya ang kalooban ng Panginoon. May problema ba tayo doon? Wala. Ang problema, hindi niya kayang isurrender ang kanyang sarili sa will ng Diyos. Yun ang problema. Ang problema, alam natin ang vision, pero we don't want participation. Lord, ang ganda ng plano mo, pero kayo na lang dyan. Huwag niyo akong damay dyan. Ang ganda ng plano mo para sa mga Israelites, ang ganda na lalaya na sila, finally narinig nila, I love what you're doing, Lord, but I don't think I can do it. Ang ganda ng vision mo para sa simbahan, pero ayoko ng participation, Lord. Pansin niyo, si Moses, agree siya dun sa promise. Agree siya dun sa vision, but he object his participation. Ayaw niya mag-involve. So it's not the issue of, did you hear the will of God? Did you hear the voice? He heard the voice of God. But unfortunately, narinig niya lang, pero ayaw niya mag-participate. Narinig niya, pero ayaw niya mag-involve. Gusto ko mag-lead, pastor, gusto ko mag-serve sa Panginoon, kaso ang aga ng call time eh. Does it make sense, isn't it? Amen? Bakit mga kapatid? Kasi ang conviction, hindi magiging klaro kung masyado tayong in love sa convenient. Hindi talaga natin mararamdaman ang conviction ng Panginoon kasi ang lagi lang natin gusto yung convenient. Gusto ko maglingkod sa ating Panginoon, kaso masyadong malayo ang church. And I'm always inspired by some of our volunteer na galing pa ng Laguna, gumigising ng 4 a.m. to get here on time on 7 a.m. And they are not just doing it once a week. They are doing it 3 or 4 times a week without even a complaint. Because para sa kanila, hindi ko lang mahal yung vision. I want participation. Pastor, gusto ko rin po maging pastor na katulad mo, pero masyado pong matrabaho mag-prepare ng preaching. Doesn't make sense. Pwede po bang kumopya na lang ako sa internet, kunin ko na lang po yung PowerPoint nyo, pa-USB. Doesn't make sense, isn't it? Gusto ko po magbigay, pastor, kaso ang daming gastos ng Christmas season eh. Ibig ba sabihin, mas matimbang yung pera kesa obedience? Ibig ba sabihin, mas matimbang ang comfort kesa conviction? Come on now. Ang sabi ni Moses, ang ganda eh. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, yung promise ng Lord, diretso. Yung promise ng Panginoon, totoo. Pero ang sabi rin ng Panginoon, if you want that vision to become a reality, you have to participate. You have to make yourself available because the preaching of the gospel will never cease hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Hanggat meron pang isang kaluluwa na hindi tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, tuloy ang misyon. Tuloy ang paglakad ng simbahan. Amen. In fact, lagi ko sinasabi sa leaders natin, wala pong irreplaceable sa kingdom ni Lord. Lahat po tayo pwedeng papalitan. Lahat po tayo pwedeng huminto. Pero kahit huminto ako, ang gospel of the kingdom hindi hihinto. Ang spreading of the kingdom of God, it will never cease. God will always find somebody that is available to do what He wants him to do. Lahat nakakarinig, karamihan nakakarinig, pero ang tanong, sino kaya yung mga magsasabing, yes Lord, I want to follow you. Now this is challenging because for the past 2 Sundays, dinisar ng ating pusong marinig ang Panginoon.
Pero i-deserve pa rin kaya nating marinig ang boses ng Panginoon kung yung sinasabi niya ay challenging? Kung sinasabi niya is requiring you to get out of your comfort zone? Will you make yourself available? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Watch this. Ano sabi ng scripture? Ipangaral mo ang salita ng Panginoon and be prepared. Everybody say prepared. Now, the Greek word for that word prepared is actually be available. At pag sinabi mong be available, be ready and available to be used. Pag sinabi mong available, dapat ready to use ka anytime. But that availability rather, pero yung availability mangyayari lang kapag nagawa natin na maimbitahan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ang availability natin requires us that we make room for God to move. The availability will require us to make room for His purposes to manifest in our lives and for God to inhabit in our hearts. At kapag hindi nanahan ang salita ng Panginoon, walang conviction, hindi natin i-desire to be available. Naalala niyo si Prophet Samuel last Sunday? Kinausap siya, tinawag siya ng Panginoon in the middle of the night. In the middle of the night. Hindi nyo alam, no? Nagpapanggap lang yung tumawa lang iba, di nila gets. Okay? In the middle of the night, tumawag ang ating Panginoon. Hindi sinabi ni Prophet Samuel, Lord, it's too late, sarado na po ang opisina. No. He said, speak Lord, I am listening. No, ang ating Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Angel Gabriel. You remember that? In the first book of the New Testament in Matthew. By the way, from Malachi to Matthew, propetang Chinese si Malachi. So from Malachi to Matthew, it was a 400 years of silence from heaven. Wala silang narinig na boses sa Panginoon for 400 years. And then finally, nagpakita muli ang ating Panginoon, ang ating Panginoon through an angel Gabriel and announced the greatest news of all time. Jesus was about to born. And we celebrate that on Christmas Day. Ang sabi ng Panginoon, Mary, you are blessed and highly favored. Ikaw ay magbubuntis. Tatanganin mo ang Savior of the world at papangalanan mo siyang Yeshua, Jesus, which means Savior. Maaaring takot si Mary. Maaaring may agam-agam kay Mary. Pero I love her response. She said, be it unto me, Lord, according to your word. She just made herself available. She just made her womb available for the Lord. Why? Kahit na mahirap ito, kahit na nakakahiya ito, kahit na marami akong pagdadaanan at explaining to do, but the most important thing is I want to follow the Lord. And I'm gonna say yes to Him. I heard His voice and I'm gonna respond with yes. Naalala niyo si Peter? Buong gabi silang nanguhuli ng isda. Wala silang mahuli. Ano sabi ng scripture, habang nagliligpit sila ng kanilang lambat, nakita sila ng ating Panginoon, pinabalik uli sila, at pagbalik nila, nakahuli sila ng napakaraming isda, na halos lumubog yung kanilang bangka. Remember that story? Ano sabi ng scripture, pagkatapos nilang mahuli ang lahat ng lambat na yon, ang lahat ng isda na yon, na kailangan pa nilang magpatulong sa mga kasamahan nilang bangkero din para lang maiahon ang lahat ng ani. Sabi ng Lord, come, follow me, and I will make you fishers of men. Habang si Peter nagre-report pa ng kanyang sales that day, ang taas ng sales natin, pinakamataas in the history of our company. And in the midst of that breakthrough, in the midst of God's blessing, ang sabi ng Panginoon, come follow me, and I will make you fishers of men. Kung ako yun, Lord, pwede bang bukas na? Ang ganda ng sales namin, baka bukas mas maganda eh. Hindi ko iiwanan yung company. May opportunity for expansion.
May opportunity for breakthrough. Huwag ngayon. Pero hindi. Ang sabi ng scripture, immediately Peter left his net and followed Jesus. Bakit? Ask me why. Kasi para kay Peter, mas mahalaga si Jesus kesa sa isda. Amen? He just made himself available, and because he made himself available, the church was built. And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Apostle Paul, a murderer, a blasphemer, pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, nag-submit siya sa kalooban ng Panginoon at nag-respond siya sa ating Panginoon. To the point that years later, he said, "Follow me, for I follow Christ." Whew! Ako lang masaya. Ako lang excited. Peter again. Ang sabi ng scripture sa Luke chapter 5, ang mga tao ay pressing against Jesus, malapit na siya sa dagat, sa dami ng tao, walang mapwestuhan ng ating Panginoong Yesus. And then nakita ni Jesus yung bangka ni Peter. Ano sabi ni Lord kay Peter? Pwede ko bang hiramin ang iyong bangka? Gagamitin ni Lord as a podium, as a platform, as a stage, tutungtungan niya so that He can see the people. Pwede sabihin ni Peter, Lord, kakagaling ko lang, puyat po ako. Nagliligpit po kami ng lambat. Wala po kaming panahon dyan. No. Ang sabi ng scripture, ipinahiram niya yung kanyang bangka. At dahil, and by the way, in the midst of frustration, kasi wala silang nahuling isda. Nung pinahiram niya yung kanyang bangka, pagkatapos ni Jesus mag-preach, pinabalik sila sa laot, nakahuli sila ng maraming isda. Kasi pagkatapos ng obedience, laging may blessing, kapatid. You just have to make yourself available. Kahit ikaw ang pinaka-talented na tao sa buong mundo, if you're not available, your talent is nothing. Kahit ikaw ang pinaka-magaling, pinaka-gifted in what you do, if you're not available, aamagin yung gift at talent na meron ka. In fact, when I started in the ministry, I don't know anything about pastoring. I don't know anything about being a pastor of the church. I know how to pastor the young people because I've been a youth pastor for 10 years. But after that, it's a different story when you pastor a church. Sabi ko nga, nung youth pastor pa ako, madaling mag-prepare ng preaching. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ko, puro youth ang kausap ko eh. Pero pag pastor ka ng simbahan, you have to prepare by God's grace, exegete, hermeneutics, the Word of God properly so that everybody can relate to it. Hindi po pwedeng pakbit lang ang iyong iluto kasi yung mga gusto ng hotdog, hindi ba kakakain? Hindi naman din pwedeng hotdog lang ang iyong lutoy kasi yung mga gusto ng gulay, hindi makakakain. It's a different challenge. I don't know anything. Pero pag tinatanong ka, ako, pastor, paano po ba maging pastor? Just make yourself available. Ano man ang ilagay ng Panginoon sa iyong kamay, just make yourself available. And He's gonna do miraculous things in your life if you're willing to follow the voice of God. Follow His voice. Bihira ko ito ikwento. Pero 10 years ago, when I started pastoring the ministry, nasa gitna po tayo ng transition kasi we are transitioning from our old place in Baypaho, Caloocan. Gia Monumento tayo pero wala tayo sa monumento. So ang prompting ng Panginoon sa akin, ilipat ang church building natin sa mismong monumento. Okay? So from 13,000 na rent natin noon, wala pang utilities. Nung lumipat tayo dito, nung maliit pa ito, ang naging renta natin is from 13,000 to 44,000. It's a huge step of faith. Walang nadagdag na member, walang kahit ano, it's just faith. Okay? On top of that, dahil bodega to before, we have to renovate everything. So, nirenovate po namin, hindi pa ganito yon, maliit pa lang yung place natin, nirenovate natin. Ang initial assessment, 300,000. Pero nung natapos yung construction, almost 1 million, including yung mga upgrade na mga gamit natin. Alam nyo, hindi pa nagsisimula yung construction. Bihirang-bihirang mangyari, pero narinig ko ang malakas na boses ng Panginoon from within. Ang sinasabi niya sa akin, lahat ng laman ng bank account ninyo,
ubusin ninyo, i-donate nyo sa church. Hindi ko yun nire-recommend kung hindi nyo narinig sa Panginoon. Naalala ko nung narinig ko yun, Stephen, Jenny, lahat ng savings ninyo na pinaghandaan ko bago ako magpastor, kasi alam kong walang future sa pagpapastor, ubusin nyo lahat, i-donate nyo sa church. Alam mo yung mukha ko nun? Screenshot nyo to. Ito yung mukha natin pag may sinabi ang Lord, tas di natin gusto, tas nagmamakaawa tayo, change it. Change it. Yung mukha to, sabi ko, Lord, talaga magdududa ka. Pag hindi mo kasi yung gusto yung instruction, mapagkakamala mo demonyo yung nagsasalita. O talaga sabi ko, Lord, ikaw ba talaga yan? Is this true? But you know what? It's very clear. It was confirmed, just what I taught you last Sunday. It was confirmed and we gave up everything. Without any assurance, we just followed. Without any assurance na magbibigay ang Panginoon, without hesitation, I just said yes to the Lord. Sabi ng Lord, walk on the water, come with me. And without hesitation, we just get out of our boats and walk with Jesus. Because the most important thing in obedience is not actually your obedience, but the presence of God. As long as the presence of God is with you, regardless of what comes my way, may law of gravity, may law of buoyancy, but if you have Jesus, you can walk on water. You can do the impossible. God will bring you to places that we've never been. And what I love about our God is that lahat ng dinonate namin nung time na yun, 10 years ago, ibinalik ng Panginoon sobra-sobra pa after. Why? Because if you follow the Lord, He's true to His word, ibabalik ng ating Panginoon. Kaya lang minsan pag nagsalita ang Panginoon, parang ang hirap bitawan yung pinapabitawan. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Ayaw natin. It is killing your destiny. Ayaw natin. Don't hold on to your things too tightly. Huwag kang masyadong kapit na kapit, lalo't pag pinapabitawan ng ating Panginoon. After all, kung talaga pong bigay ng Panginoon yan, hindi mo kailangan yan sakalin. Stop suffocating your blessing. Stop crushing your breakthrough. If God wants you to let it go, let it go. And trust Him. Put your confidence in Him that He's going to provide something. And if God says, idagdag mo to sa iyong buhay, you add it. Kasi ang instruction ng Lord, hindi lang puro bawas. Ang instruction ng Lord, magdagdag din. Magdagdag ng humility. Magdagdag ng integrity. Magbawas ng sama ng loob. Magbawas ng kaaway. Dagdag bawas. Hindi lang ito puro let it go, let it go. But will you welcome what God is telling you, mga kapatid? Alam, minsan talaga, ang hirap marinig kasi parang, Lord, ba't kailangan mong tanggalin? Ba't kailangan mawala ang trabaho ko? At halos basira ang ulo mo nung nawalan ka ng trabaho. Pero hindi mo alam yung pagtanggal ng Lord na yun sa trabaho, prepare ka ng Panginoon. Hindi kasi porkit may tinatanggal, punishment. Minsan yung pagtanggal, preparation ng Panginoon for the next level of your life. Na sabi ng John chapter 15, every branch that bears fruit, He prunes. Lahat ng nagbubunga, pinuputol ng ating Panginoon. Bakit daw? So that it will bear more fruit. So ibig sabihin yung pagtatanggal ng Panginoon, preparation for more. Yung ibinawas ng Panginoon, preparation for more. So did you hear God's voice? Yes, Pastor. Are you willing to obey? Lord, wag, Lord. Lord, kabado me. Paano kami makakasurvive, Lord? Hindi namin to kaya. Kasi minsan we are holding on to things too tightly. Ang ganda ng takbo ng trabaho, ang business nag-expand, ang career nagpo-progress. Parang nagtataka ka kung kailan naman ako nag-commit kay Lord, tsaka ako nawala ng trabaho. Kung kailan ako nag-growth track, tsaka naman ako nawala ng jowa. At kung kailan naman nagbigay ako ng finances ko sa church, saka naman nalugi ang aking negosyo. Why is this happening to me? Pinaparusahan ba ako ng Panginoon? No. It's not a punishment. It's preparation. God is a good God. Tingin mo ba,
Noong mga panahong sayang-saya ka noon, nakita ng Lord, ang saya na ito ah. Bigyan ng problema yan. Ganun ba ang Panginoon? Ang saya mo sa negosyo mo, tanggalan ng negosyo yan. Hindi ganyan ang Diyos. Pero may perspective ang Diyos na hindi mo nakikita. May nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. So kung tanggalin man ang ating Panginoon, hindi niya yan tinatanggal to punish you. Tinatanggal ng Panginoon. Elimination is God's preparation for the next level of your life. You just have to believe that God can and God will. God is speaking to you, but the question is, are you listening? Sabi ng Panginoon, fasten your seatbelt. Sabi ng Panginoon, magpakabit ka na ng legal na kuryente. Ikaw ba talaga yan, Lord? Lumayas ka. Masaya kami na hindi nagbabayad. Nagigets yung sinasabi ko, mga kapatid. Kapag gustong-gusto mo kasi, parang ang hirap sundin ng pinapagawa natin, Panginoon. At sabi ng Panginoon sa'yo, sure ka ba talaga dyan? Mahal na mahal ko po eh. Oo, mahal na mahal ka nga. Pero sure ka ba talaga dyan? Yes, Lord. Sure na sure talaga ako. Pero hindi kasi porket mahal na mahal mo, gustong-gusto ng Panginoon. And if God eliminates something sa ating buhay, can you trust the Lord that He's gonna provide? He's gonna deliver you? And He's gonna see you through? Huwag kang matakot basta pagsunod sa Panginoon. In fact, isa sa mga reason kung ba't hindi natin marinig ang boses ng Panginoon is fear. It is causing you to have the ability to hear the voice of God. Paano pag nawala yung lahat ng investment ko? Paano pag nag-start ako mula simula? Hindi ko sinasabing gawin mo, pero kung yan talaga ang eksakto pinapagawa ng Panginoon sa iyo, and He wants you to start from scratch, trust Him. Don't be afraid. You know why? Because greater is He that is in you than everything that you've lost. Come on now. As long as you have the presence, as long as you have God's presence, it doesn't matter. As long as I have the source, it doesn't matter kahit tanggalan pa ako ng resource. So the question is this, do you have faith? Sabi ng Hebrews chapter 11, faith is the substance of things hoped for and the confidence of things not seen. Ano, pagka binabasa ko yan years ago, alam niyo yung, ako lang ba, yung pag nagbasa ka ng Bible, akala mo na intindihan mo na, pero ang totoo, hindi mo pala talaga naintindihan. And as I was rereading the definition of faith, faith is the confidence of the things we hope for. Bigla ako napahinto. Sabi ko, teka lang, I've never seen this before. Kasi sabi ng scripture, faith is the confidence of the things we hope for. Sabi ko, no Lord. Mas may confidence ako with what I have than what I have hope for. Kasi pag sa akin na yun, mas sure. Pag hawak ko na siya, mas may tiwala ako kasi sure na to eh. Pero ang faith hindi ganun eh. Ang faith meron kang confidence kahit hindi mo pa nakikita. Because faith is the substance of the very things that you hope for. But will you trust the Lord na anumang bagay na pinapabitawan, pinapapasan, mga bagay na pinapaiwan at pinapalagay ng Lord sa ating puso is something that we really need in order for us to walk in God's purposes in our life? Trust Him. Ang sabi ng Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Everybody say, be still. Manatili tayo sa Panginoon at makikilala mo ang Diyos. Now, every time this verse is being preached, usually, we interpret it like this one. Gusto mo bang marinig ang boses ng Panginoon? Yes, Pastor. Be still. Umupo ka, buksan mo notebook mo, labas ka ng ballpen, lagay mo yung divine stabilo mo. Alam niyo yung stabilo? And wait for Him. Lord, I'm waiting for you. Lord, I'm waiting for you. Hindi mali yun, pero hindi yun ang context ng Psalms 46. Actually, if you read the entire text ng buong chapter ng Psalms 46, this chapter is all about war and chaos.
nasa gitna ng gera ang nation of Israel habang sinusulat ito ng psalmist. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, in essence mga kapatid, be still. That's interesting to me kasi majority ng mga psalms, kapag sinulat laging third person. Actually, itong Psalms 46 verse 10, pag binasa mo sa chapter 1, Psalms 46 verse 1, everybody. Hindi, 46 verse 1, 10 yun eh. Ano yung verse 1? God is our refuge and our strength, the very present help in times of trouble. Napapansin niyo yung psalmist is writing in a third person. God is my refuge and our strength. But all of a sudden in verse 10, biglang si Lord na mismo nagsalita, be still for and know that I am. So hindi na He is, I am. All of a sudden, biglang nagpakita ang Panginoon na sinabi niya, be still. Now, listen, in the context of trouble, in the context of war, ang sabi ng Panginoon sa nation of Israel, be still. In the Hebrew, Rapha, nang ibig sabihin is to cease. C-E-A-S-E. Stop it. In the midst of war and chaos, sabi ng Lord, stop it. Be still. Stop the fighting. It was a call for all of us na huminto at mag-reflect. Stop fearing. Why are you fighting for a battle that you should not fight in the first place? The battle is the Lord's. At habang nasa gitna sila na pakikipag-away nila sa kanilang mga kaaway, sabi ng Lord, stop! Be still! And when you stop fighting, and when you stop fearing, you will know that I am God. Now the revelation is in the Hebrew. The word know in the Hebrew means acknowledge. Ibig sabihin, God was there all along. Yun nga lang, hindi mo siya mapansin because you're so busy fighting. Kaya sabi ng Panginoon, what's wrong with you? Stop it! Stop the fear! And acknowledge me. I am with you. Your refuge and your strength. Sabi ng verse 1, He is your refuge. He is our refuge. He is our strength. Ibig sabihin, hindi mo kalaban ng Diyos. Kakampi mo siya. He is asking you, stop fighting. Stop the fear. Ihinto mo ang lahat ng takot. And acknowledge that God is with you. You will never know me if you will continue to fight the battles that you're not supposed to fight. Stop the fight. Stop the war. Stop the battle. And know that I am the Lord. Mga kapatid, God wants to ask you a question today. Are you willing to follow Jesus? Are you willing to follow the Lord? Yes, you heard it right. God wants you to serve. Yes, you heard it right. God is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Yes, you heard it right. God wants you to support and give. Yes, you heard it right. God wants you to help somebody. Yes, you heard it right. God wants you to bring your family to church. It's not a question of, is this true? Am I hearing something? You heard it right. God is saying the same thing. Stop the fear. Stop the fight. And acknowledge that the Lord is with you. He is with us. And He is asking you right now. Or maybe you're asking right now, Lord, ano na? Kalooban mo ba to? Is this your will? Nakaratanggap ako ng salita mula sa iyo. Pero is this the right thing? God is saying, yes, you heard it right. I am speaking. God is moving supernatural ways and supernatural means to bring you to your destiny. God is always speaking. But the question is this, are you willing to follow the Lord? Willing ka bang sumunod sa Panginoon? In fact, you don't have to ask that question anymore. Pinaglilingkod ba ako ng Panginoon?
Yes, you heard it right. God wants you to serve. Yes, you heard it right. God wants you to go through the growth track. Yes, you heard it right. God wants you to be part of our link-up group. Yes, you heard it right. God wants you to have a deeper relationship with Him in 2024. Yes, you heard it right. God wants you to read your Bible every day. Yes, you heard it right. God wants you to pray without ceasing. Yes, you heard it right. God wants you to keep on listening to the Word of God so that your faith will arise. You heard it right. But the question is this, are you willing to follow?